Nagmula sa plano ang biyaheng ito pagkatapos ang biyahe namin ng kaibigan at pare kong si Jonathan sa Sagada Mountain Province. Mga ilang buwan lang ang nakalipas. Sa unang plano ay kami lang ulit ang magkakasama. Ako as si Bebs at silang dalawa ni Maricoy, baby. Pero dahil sa masayang istorya ng aming naging paglalakbay, ay naenggan niya sumama ang kanyang mga kaibigan at kumpare na sina Mark, ang chief cook ng grupo, mag-asawang Arnel at Juby, at si Jimmy na una ko lang na-meet nung biyahe namin yan, and pinangalanan kong Draymond dahil na rin sa kanyang kakaibang talento. Ano man ang kailangan ng grupo sa camping ay meron sa mahiwagang top box ng taong ito. Ang lupit, ano? Nagsimula ang aming pagbulakbay linggo ng madaling araw ng September 15 alas 4 ng madaling araw sa tagpuan namin sa Marulas, Valenzuela. Hindi ko kasama si Mrs. sa pag-alis namin dahil may kailangan pa siyang asikaso yung obligasyon sa St. Peter, kaya solo akong babakbak kasama sila. So ayon kay Google Map ay mahigit sa 6 na oras itong lalakbayin na may habang 220 kilometers. Mahigit mula Valenzuela hanggang Barangay Digisit ng Baler, Aurora. Ito ang naging masaya, masalimuot, makabuluhan, banayad at punong-puno ng excitement na aming paglalakbay sa kabila ng malakas na pag-ulan pag-alis pa lang sa aming naging tagpuan. At ito ang aming kwento. Mula sa MacArthur ay kumana na kami sa Pandy Road ng Balagtas, Bulacan papuntang Plaridel Bypass Road. Ito ay may habang halos 25 kilometro mula sa mga bayan ng Plaridel, Pulilan, Baliwag at San Rafael, Bulacan. Yung malakas na pag-ulan pag-alis namin sa Marulas ay nawala sa boundary pa lang ng Valenzuela at may kawayan sa Bulacan. Naging payapa at maayos ang unang mahabang kalsada ng Plaridel Bypass at literal na ihi lang ang naging pahinga namin. Nagpatuloy ang maayos naming paglalakbay hanggang makarating kami sa bungad ng Nueva Ecija. Siyempre nagpa-cute at nagkanya-kanyang pose sa arko ng Nueva Ecija ang grupo. Siyempre para sa remembrance sa paglalakbay na to. Pagdating sa Kabanatuan ay binaybay namin ang kahabaan ng Pinagpanaan, Rizal, Pantabangan Road. Dito na rin kami nagpalipas ng tanghalian. Huminto sa isang payak na waiting shed at nagsalo-salo kasama ang luntiang kapaligiran at sariwang hangin na dumadampi sa aming mga katawan. Kay sarap talagang damhin ang hangin sa probinsya. Nagpatuloy sa paglalakbay sa kabila ng pagod, pero dahil sa ganda ng aming nakikita, maaliwalas na kalsada at banayad ng mga pagliko sa mga kurbada ay naging banayad ang aming pagmamotor. Hanggang umabot kami sa bulubunduking kalsada ng Kanili Trail ng Pantabangan. At dito nangyari ang unang hindi inaasahang pakiramdam ng aking mga kasama. Hindi maipaliwanag na biglang antok at lamig ng paligid. Sabi ko nga, bigla silang nag-autopilot sa pagmumotor at yun ang dapat iwasan ng bawat driver ng anumang sakyang, lalo na sa mahabang biyaheng tulad nito. Mabuti na lang at naisipan kong huminto pagdating namin sa bulwagan at signage mismo ng Maria Aurora. Dito ay kanya-kanyang pitik ng mga kamerang dala ng aking mga kasama kasabay sa halos sabay-sabay na kwento tungkol sa kakaibang naramdaman sa trail na aming dinaanan. Muling huminto sa mahaba at isang one-way na daan na matatagpuan sa gilid mismo ng Aurora Transbasin Dam. Malapit lamang ito sa pinakakilalang pantabanganda ng Nueva Ecija. Huminto, nagpagpag ng ngalay sa buong katawan, ng picture-picture muli at ninamnam ang sarap ng lokal na kaping barako mula sa isang tibikal na tindahang nasa bungad lang ng nasabing dam. Paglampas ng kakaibang kalsadang ito ay ang mahaba pa rin kalsada ng Pantabangan Baler. Dito ay nagpatuloy ang aming biyahe hanggang makarating kami sa arko ng Baler. Alam kong pagod at may halong inip na ang aking mga kasama, kaya sinabi ko sa kanila na may 6 na kilometro na lang at mararating na rin ang aming destination sa Barangay Digisit. Siyang aming unang gabi ng pagpapahingahan. Ngunit inaabot pa rin na mahigit 1 oras para marating ang aming unang destinasyon. Sa madaling salita,
ay isang kasinungalingan ng 6 na kilometro na lang. So ano ang lesson sa kwentong kilometro sa probinsya? Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga lokal na malapit na lang yan. Na siyang na-adapt ko sa paulit-ulit na biyahe namin mag-asawa sa malalayo at liblib na lugar. Isang malaking kasinungalingan para sa mga biyahero yan. Pero respeto pa rin ang aming ibinabalik sa mga lokal na aming pinagtatanungan. Sinungaling din naman minsan si Google Maps sa daan. At yun na nga, sa hinaba-haba ng biyahe, nakarating rin kami sa aming patutunguhan. Umalis kami ng alas 4 ng madaling araw. Nakarating kami pasado 1:00 ng hapon. O diba? Mabilis rin naman. Mabilis na gutom at nag-ayawan na mag-explore ang aking mga kasama. Pagoda na talaga. Para sa akin, nagsisimula pa lang kami pero sa kanila, tapusan na. Ganun nga siguro sa una. Susuko ba o magpapatuloy pa? Nagpasya akong sunduin sa bayan si Mrs. bandang alas 6 na ng gabi dahil naging din namin mag-asawa na susunod na lang siya pagkatapos ng kanyang obligasyon. Kinaumagahan, September 16, nakisama ang panahon. Napakaganda ka kung i-explore ang lugar. Nag-aya si paring Joe umakyat sa kilalang lighthouse ng Baler, ang nagsilbing highlight sa pagstay namin sa lugar na aming pinagkampingan. Bagamat may kahirapan siyang akyatin dahil na rin sa katarikan, ay medyo madulas pa ang mga batuhan magsisilbing step paakyat ng lighthouse. Napabilib ako ng pare kong si Joe dahil naging madali pa rin sa kanya ang pag-akyat sa kabila ng kanyang kapansanan sa paa. Napakapayapa at kay sarap lasapin ang hangin sa taas. Kakaibang experience para sa aking mga kasama at natutuwa akong naibahagi ko ang kwento ng aming naging paglalakbay dito kasama ang aking pamilya. Ilang taon na rin ang nakalilipas. Napakasarap balik-balikan ng Balera. Alas 7 pasado ng umaga na magpasya kaming bumiyahe na papuntang Kasiguran. May 3 hanggang 4 na oras pa kasi ang tiyak na guguli namin sa daan mula dito. Tumigil kami ng ilang minuto sa pinakakilalang coastal road ng Baler to Kasiguran, ang Ampere Beach ng Dipakulaw, Aurora. Walang sinumang biyahero na naka 4 wheels o 2 wheels man ang hindi mapapahinto sa bundan ng lugar na ito. Ang mga rock formations ay tila iniukit sa asul na karagatang Pasipiko na hinahampas ng mga alon mula rito. Sa likod naman ay alinti ang kabundukan ng Sierra Madre na tila hipnotismo sa bawat magpapasyal dito. Pagkatapos ng ilang minutong pagpitik ng mga kamera sa lugar ay napatuloy kaming naglakbay sa kalsadang literal na inayon sa kabundukan. Na-enjoy ng lahat ang napakagandang asfaltong daan at kalinisan nito. Naging kakaiba lang ang istorya ng tila sinadyang nabura ang mga kuha ng aking kamera sa gitna ng kabundukan. Ewan, pero first time nangyari to sa biyahe ko. Tila ay pinihawatig sa amin ng bantay sa lugar na sapat ng nakiraan kami at ninamnam ang kapayapaan ng lugar. Salamat pa rin sa diwatang Sierra Madre ang pangalan. Akin pa rin kitang babalikan. Nagdesisyon kaming maghanap muna ng kakainan sa susunod na bayan ng Dipakulaw. Habang kumakain kami ay nagbabala si Google na may pagbaha at landslide bunsod ng bagyong Hener kasi nga signal number 1 sa oral sa mga sandaling yun. Dito ay nagpasya na ang lahat na bumalik na sa nakita na lang naming mahaba at magandang resort and dinadyawan na aming nadaanan. Hanggang napadpad kami sa isang tipikal pribadong resort ng Babarans Beach Resort. Ang mura na o hold upin ka pa. Masasabi kong literal na may angking ganda ang kahabaan ng resort na ito. Pinong puting buhangin, malinis na tubig alat. Nasa tabi kami ng bukal na malapit sa ilog. Tahimik yung lugar dahil na weekdays na. Kami narito at may bagyo pa. Kaya misto lang arkilado namin yung kabuuan ng camping site resort na ito. Dito ay nagawa ng grupo ang purpose ng bawat individual na narito. Ang magkaroon ng precious na oras na ikaw ang may hawak.
Sa ganitong sitwasyon ay nagagawa ko ang tungkulin at obligasyon sa aking pinaglilingkumprang kumpanya na kaibigan ko rin ang siyang nagmamayari. Ito ang aking comfort zone. Ito ang aking kapayapaan. Ang isip at gumawa habang nakikinig sa musika ng alon sa karagatan, patak ng ulan, pag-ihip ng hangin at huni ng mga ibon sa paligid. Nakatakda sana ang aming biyahe pa uwi ng September 17, Martes. Pero dahil sa pahiwatig ng hindi magandang panahon dahil sa naturang bagyo ay nagstay pa kami ng isang araw. Inulit lang namin sa maghapon ang pahapi pagtampisaw sa nalalabing oras ng pahinga sa lugar na yun. Wala na nga siguro kung mahihiling pang kapayapaan gaya nito. Kapayapaan ba? Eto na nga. Kulantang kami sa hindi inaasahang pangyayari. Nagising na lang kami sa sigaw ni Maricoy Baby na nawawala ang bag ni Paricoy na may lamang mahalagang gamit kaya ng susi ng motor, mga ID, siyempre pera. Agad ginising ng misis ang bantay ng resort at report ng nawawalang bag. Daming usapan at pantahang nangyari. Damay pa yung mga bata-asong tahimik na nagpapahinga sa lugar. Baka daw kasi kinagat ng aso o dinugas ng mga bata sa paligid. Nagmanman ako habang sila patuloy na naghahanap. Nagulat na lang ako nung tumawag pasigaw mismo yung bantay ng resort. Ako ang unang nakakita sa itinuturo niyang bag na nasa likuran mismo ng CR. Sa madaling salita, buo na ang kwento ng salbaheng bantay sa lakay na ito ng resort. Sa una pa lang, amoy punalan sa taglay ng pinagtagni-tagni ng kwento. Ang krimen na siya mismo ang may gawa. Buti na lang, namutawi sa labi ng Maricoy ang salitang pulis. Dahil alam kong yun ang nag-udyok sa loko para ibalik yung bag. Hindi naman kinuha lahat. May bawas lang ng ayon kay Paricoy ay halagang 3,000. Ang husay. Gusto ko pa sana magtampisaw sa dagat bago kami umuwi ng araw na yon, pero dahil sa bad trip ko sa tila hold up na ginawa sa amin, nagpasya na akong ayain ng mga kasamang mag-pack up at baybayin na lang muli ang ganda ng tanawin pa uwi. Sa biyaheng ito, nag-enjoy ba kami? Oo naman. Sa kabila ng mga hindi inaasahan at kakatwang pangyayari, You tell me ganun din you're talaga. scared. Hindi pwedeng magpatuloy ang buhay na walang pamilya. Iisip ko na lang na sa kabila na nangyari, all goods pa rin naman at binigyan kami ng aral at maayos na pag-iisip para maayos na lisanin ang lugar. Sa totoo lang, paulit-ulit na excitement, walang kasiguraduhang lakbay, gutom at pagod ang naranasan naming mag-asawa sa tuwing kami ay naglo-long rides, pero patuloy pa rin akong binibigyan ng aral, kapayapaan at pangarap na nabubuo sa tuwing ako'y nagsusuot ng helmet sa paglalakbay. Masasabi kong ito ang passion ko, ang aking freedom. Salamat sa aking mentor, ang aking sarili. Hindi ka sumusuko sa hamon ng buhay. Sa aking mga anak na laging nagpapaalala sa ligtas na pagmamaneho. Mga kamag-anak, kaibigan at kakilala na patuloy ang suporta maging sa halaga o moral na aspeto man. Sa aking mga alaga na walang sawang naghihintay na ang aming pagdating sa dakilang lumikha. Maraming salamat sa patuloy na gabay. Hanggang sa muling paglalakbay. Salamat po. Traveled far, armed with 7 nations, was harmed in many places, but still had not found a promised land. But all the walls of Jericho stand with an angry king in the middle. But instead of drawing her weapon, she played trumpets and fiddles. It's time for these walls to come down.